So marami nagsasabi din ng mga ano no, mga basher at siyempre mga inggit pikit yang mga yan, mga bitter pa no sa Davao City na hindi nila matanggap na ganito kaganda ang Davao City. May mga nagsasabi na ito lang naman daw talaga ang magandang tanawin or magandang lugar sa Davao City. Tsaka may mga post tayo naman na ibang lugar na yan na nga sabi natin mga Ponciano, may mga Matina, Bangkal, Bunawan. O yung mga area na yon, Toril, may mga nasasabi na sabi nyo, akala ko ba ang Davao City is wala ka nang makikitang mga overhead wires. Bakit meron pa rin? So hindi kasi na naiintindihan. Nasa Davao City maganda kasi underground cable system ang mga kalsada. Pero hindi naman sinabing lahat ng kalsada ay underground cable system na. Ang taas na ang lawak ng Davao City. Isipin nyo lang ha, 3.5 na NCR. I-multiply mo ang gagawa ka ng 3.5 na National Capital Region para mapantayan ang sukat ni Davao City. So ganyan kalawak si Davao City. Do you think magagawa namin yan agad-agad na ma-underground cabling system lahat? Siyempre little by little no. Little in everything sabi nga nila, 'di ba? So umpisahan mo sa maliliit muna no, pakunti-kunti hanggang sa darating yung time na lahat na ay underground cabling system na siya. So as of this very moment, tatlo pa lang so far ang underground cabling system namin na kalsada sa Davao City, and yun ay nai-enjoy na namin. Masaya kami no na makita. So sabi naman nila malinis. Meron din mga nagano dito komento no, sa mga video ho natin na malinis lang itong area na to dito kasi nga daw malapit sa City Hall or downtown area, commercial area. Aba, punta kayo sa mga ibang barangay, ganun talaga no, consistent ang Davao City na malinis. Kahit punta kayo sa barangay Marilog, barangay Lumundaw, di ba? Marilog yun yung pinaka poblasyon ng Marilog district. Punta kayo ng Kalinan. Di ako sure sa Kalinan, parang medyo chaotic sa akin ang Kalinan no, may mga area pa na malikabok. Hindi pa talaga siya fully concreted. Pero matagal na yun, that's 2023 or 2024. So baka iba na ngayon, baka malinis. So minsan puntahan natin. Mga Bunawan, malilinis yung mga ganong lugar. Bunawan, mga Turil, talagang consistent ang Davao City na malinis. Hindi lang dito sa area na to dahil sa dahil sa malapit sa downtown area or commercial area. Hindi dito po yan. Talagang malinis ang Davao City consistently sa lahat ng lugar. And of course, pagdating naman sa safety, sabihin naman ng iba na syempre wala talagang snatcher dyan kasi malapit sa police station, malapit sa City Hall, guarded, maraming mga bantay, mga gwardiya. So hindi talaga basta-basta makapag-pickpocket dyan no? Pero so ang tinutukoy ho nila, ginaya sa Manila ba no? For example, punta ka ng ano bang parte sa City of Manila ha? We're talking about City of Manila no? So ano bang area sa City of Manila na safe ang iyong bulsa, safe ang iyong mga cellphone? Parang wala yata no. So sabi, ano na lang tayo, BGC. Let's talk about BGC. So sa parte ng sa Taguig. So sa Taguig City, merong area na safe, malinis, maganda, which is ang Taguig. Ang BGC no, or Bonifacio Global Town BGC. Bonifacio Global City. Ayun no. So syempre, wala kang makikita mga overhead wires kasi nga yung 350 hectares nila na lugar na yon, na lote, na area, syempre owned by mga private sectors. Mayroong Mega World, mayroong Ayala, at kung ano pang mga malalaking mga dito, yung mga developers no, mga negosyante. So syempre underground cable system talaga yung lugar nila. Sa safe din, pero pagkalabas mo ng BGC, ayun, doon ka na magsimulang kabahan kasi pwede ka nang ma-snatch, pwede ka nang ma-hold up, pwede ka nang makidnap, ayun, pwede ka nang masaksak no, ng mga taong grasa o ano pa tawag yung mga batang hamog. Tsaka hindi na rin siya maganda tingnan kasi polluted na masyado, tapos marami ng mga tae sa kalye ulit no, balik so back to reality, to real world ka talaga no, sa pagiging third world country and unsafe city. So dito sa Davao City, ito sabihin ng mga basher na safe lang to dito, malinis lang to dito kasi nga commercial area, malapit sa City Hall, malapit sa sa may police station. Pero punta kayo ng mga slums area namin dito. Meron kami mga informal settlers ha. Oo. Sa coastal areas ng Davao City. So lahat ng mga mostly no, talaga sa coastal area ng Davao City is mga slums. Andyan nga yung mga Badyaw, mga community ng Badyaw no, nandiyan sila nakatira. Pero malinis. Oo, hindi siya basiko type, hindi siya basiko level ang kadugyutan. Hindi siya tondo type ang kadugyutan or ano pa man dyan na mga lugar na mga squatter area, mga informal settlers area na madudugyot. Tapos hindi ka matatakot na baka ikaw ay
hold upin, sasaksakin, hihingan ka ng pera, tapos pag hindi ka bibigyan, kiyak-kiyapin barya, parang gano'n, no? Tapos hindi ka namimigay, gripo sa gilid yan. Oh. Hindi ka matatakot kagaya sa Tondo na kapag inaalapan ka ng alak, hindi ka pwedeng tumanggi kasi pag tumanggi ka, yari ka. Oh. Dito sa Davao City walang gano'n, no? So legit nga na disiplinado ang mga taga rito, mga taga Davao. So mapa sentro man yan, mapa downtown area, mapa commercial area man yan, or mapa slums area, liblib, mapa barangay man yan, bundok ng Davao City, still consistent ang Davao City pagdating sa safety, peace and order. Gano'n, no? So maganda sa Davao City. Yun ang talagang pinagmamalaki namin bilang Davaoenyo dahil nga nagkaroon kami ng Duterte kind of leadership, or ibig sabihin Duterte effect, no? So it's Duterte legacy kasi kaya hindi niyo masisisi na ang Davao City ay sinasabi namin lagi na Duterte legacy kasi nga legacy yan talaga ng mga Duterte. If it wasn't for Duterte, I mean ano ba, Davao City is nothing, no, pag walang Duterte. So hindi to magiging ito kaganda kung hindi dahil sa kanilang pamamalakad na the best, no. Hindi sila nakikisama kasi normal sa Pilipinas, 'di ba, na normal lang na yung local government natin palamya-lamya, no. Palamya-lamya, pa kupad-kupad gumalaw. Oo, ang hina mag-respond sa mga mga main issues and mga problems na kinakaharap ng mga constituents nila. Hindi sila agad-agad na pag may mga hold up, no, may mga robberies. So hindi agad-agad ina-actionan ng mga lugar nila hanggang sa magkaroon ng maraming patay. Tsaka na sila talaga gagawa ng programa. Samantala dito sa Davao City, isa, dalawa, tatlo. For example nga, naalala ko dati nung sa panahon ni Mayor Basti, no, nung kanyang pinakaon ng upo. That's 2022. 2022. So grabe ang bilis ng panahon, no. So unang unang buwan, dalawang buwan. So talagang ang daming mga maldito, no. Talagang inaakyat yung Huna sa division. Ang daming mga series of akyat bahay na nagaganap. Parang 3 yata, 4, no. So yun na, tapos ginawa ng action ng gobyerno ni Mayor Basti ng kanyang administrasyon. Ayun, wala nang maririnig, wala nang binabalitang may umaakyat pa ng bahay. May mga bahay pa na nabiktima ng akyat bahay gang. Wala nang gano'n, no. So good job sa mga Duterte, the best. So Davao City, Duterte legacy, no. So kami mga taga Davao City, meron kami kasabihan dito na we are proud of being raised by the Dutertes, ano. So pinalaki kami ng mga Duterte. Galing. So Davao City, ganda, no? Consistent yan, ha. Hindi lang yan dito na malinis, hindi lang yan dito. Yung kuryente, yung mga underground cabling system namin. Oo, dito lang yan sa San Pedro Street, ito sa Siem Recto, tsaka doon sa may Ramon Magsaysay Avenue. Pero pagdating sa kalinisan, kalsada, oo, orderliness, and next to godliness, ganon. Peace and security, hindi ka takot na ma-hold up nga. Yan, sabi ko nga kanina na pag pupunta ka ng Tondo, pag may aalok sa'yo ng alak, tagay, huwag kang tumanggi, lalo kapag dayo ka, or else ikaw ay masaksak, magawa ng gripo sa tagiliran. So dito sa Davao City walang ganon, no. Siyempre titingin lang yung mga taga slums area, no, mga kasi bahayan yun, community yun, hindi yung commercial. Tapos pagkitaan ka na iba yung postura, iba yung forma, di ba? So hindi na ka naman nila kilalang taga doon ka. So siyempre pag may bago sa lugar, pag meron talagang estranyo, talagang titingnan yan. Pero hanggang doon lang, no. Tapos kung ikay aantayan lang, baka may katanungan ka saan yung daan papunta dito at palabas. Na-experience ko kasi yan. Oo, kaya ko nasabi. Hindi ko na pwede sabihin niya na safe ang Islam area ng Davao City kung hindi ko nasubukang pumasok sa lugar nila na yun na nga yung aking forma, hindi naman talaga taga doon, no. Hindi yung formang lalabas lang ng bahay at bibili ng suka, hindi gano'n, no. Kumbaga parang siyempre naka-polo shirt ako noon, tapos yun, nakasapatos. Ibig ko sabihin is ano ba, parang hindi siya pangkaraniwang na hitsura ng mga taong doon nakatira. Like siyempre pag galing ka ng downtown o uwi ka ng bahay mo na doon ka nakatira sa slum area, siyempre naka-uniforme, estudyante or empleyado, di ba? So naka-uniforme, sabihin renters yan dito, nangungupahan yan, ay ano yan, anak ni anito, ganyan. Pero pag ano ka, yung pormahan mo para kang namamasyal sa Boracay, naka-summer polo, di ba? Naka-summer shorts, naka-sneakers. So ang ibig sabihin nun, ano ka, hindi ka taga doon. So syempre magtataka yung mga tao na anong ginagawa nitong tao to dito, na liblib naman na to, bahaya naman na to, Islam area na to dito. So ano kayang sadya na dito? Parang gano'n, no? So titingnan ka lang din naman. Tapos yan pala, ako pala nag-vlog kasi natanong ko sila na saan yung labas ang papuntang Coastal Road. So sabi niya, okay, kala namin sino, no? So yan, dyan lang sa unahan, gano'n. Peaceful, no? Hindi ka takot na masaksak. Galing talaga ng Davao City, nakatuwa, nakahanga. Yun ay sabi ko dahil experience ko yun. So ano sa tingin nyo, di ba? Tama yung sinabi ko, consistent ang Davao City.
coming from me. Ngayon, bakit walang mga taga-Tacloban no, na nagsasabing maganda ang gawa ng mga Romualdez? Bakit walang mga taga-Samar na nagsasabing maganda ang gawa ni Jude Asidre? Bakit walang mga taga Quezon City, Lucena, Quezon Province, Lucena in particular na nagsasabing maganda ang gawa ni David J.J. Suarez, yung dangas, no? Anyway, so Davao City, lahat kami dito nagkakaisa na kami, yun na nga, kaya nga kami, mayroon kaming solidarity walk na nagaganap nung March 16 at nung birthday ni Tatay Digong sa kanitong August. Nagkakaisa ang mga taga Davao City sa iisang layunin. Na mapaganda, peaceful, tahimik at progresibo ang lugar.